Milya ko ang ginamit mong pamasahe sa kabit mo. Sa 30,000 talampakan, habang nagpapakahirap si Amalia sa manibela ng eroplano, nagpapakasarap si Nestor sa yakap ni Stella. Wala siyang oras sa akin, kaya nandito ka. Lason na bulong ng asawa niya. Kinuyom ni Amalia ang kanyang mga kamay. Oras na para pabagsakin ang kanilang kasinungalingan. Makakaya-kaya niyang tapusin ang lipad nang hindi tuluyang nawawasak? Actually, hindi ko na siya mahal, Stella. Napilitan lang akong manatili dahil siya ang nagbabayad ng lahat ng gastusin ni Mama sa ospital. Para siyang makina, walang emosyon, laging nasa langit. Nakakasakal. Ang boses na yon, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gitna ng pagod, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa manipis na hangin ng first-class cabin. Tumigil ang mundo ni Amalia Hart. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak sa manibela ng isang higanteng eroplano ay biglang nanghina, tila nawalan ng buto. Ang tray ng pagkain na dapat ay ihahatid niya sa isang VIP passenger ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang hawak. Sa likod ng makapal na kurtina na naghihiwalay sa gali at sa marangyang bahagi ng cabin, nakatayo si Amalia. Suot pa niya ang kanyang madilim na asul na pilot uniform, ang 4 na gintong guhit sa kanyang balikat na sumisimbolo sa kanyang ranggo bilang captain ay tila naging napakabigat. Dinidiin siya pababa sa sahig ng eroplano. Sumilip siya ng bahagya, sapat lamang para makita ang katotohanang dudurog sa kanyang buong pagkatao. Doon, sa upuan na binili, gamit ang kanyang pinaghirapang milya, nakaupo ang kanyang asawang si Nestor. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ng isang babaeng pamilyar sa kanya, si Stella, ang babaeng tinulungan niyang makakuha ng trabaho noong nakaraang taon. Kawawa naman si Amalia, humagikhik si Stella. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila kuko na kumakalmot sa kaluluwa ni Amalia. Akala niya ay nasa business trip ka sa San Francisco. Hindi niya alam. Kasama mo ang business mo sa loob mismo ng eroplanong pinapalipad niya. Huwag na nating pag-usapan ang babaeng yon. Sagot ni Nestor, sabay haplos sa buhok ni Stella. Hayaan mo siyang magpakapagod sa cockpit. At least, ang sweldo niya. Tayo ang nag-e-enjoy. Isipin mo na lang, Stella. Siya ang trooper natin papuntang langit. Nanlamig ang buong katawan ni Amalia. Ang hangin sa loob ng eroplano na dati ay kontrolado at komportable ay biglang naging mapait at mahirap lang hapin. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang kanyang puso ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya natutulog, ang mga mahahalagang okasyon na hindi niya nadadaluhan dahil kailangan niyang lumipad para bayaran ang utang ng pamilya ni Nestor, ang pagtitiis sa pangungutya ng kanyang biyenang si Doña Carmen, lahat ng yun ay itinapon lang sa basurahan sa loob ng ilang segundo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng counter. Ang bawat galaw niya ay tila nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, mabigat, at puno ng hirap. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya pwedeng umiyak dito. Hindi sa harap ng mga pasahero. Hindi sa harap ng lalaking itinuring niyang mundo, pero itinuring lang siyang kusing. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang hawiin ang kurtina at isampal sa mukha ni Nestor ang lahat ng kataksilan nito. Pero ang kanyang profesionalismo ay tila isang bakal na hawla na pumipigil sa kanya. Siya ang captain. Hawak niya ang buhay ng 300 pasahero. Hindi siya pwedeng magpadala sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib habang kailangan niyang itawid ang eroplano sa tunay na bagyo sa labas. Bumalik siya sa cockpit ng parang isang bangkay na naglalakad. Ang bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Nang bumukas ang pinto ng cockpit, sinalubong siya ng tahimik at asul na liwanag ng mga instrumento. "Captain?"
Are you okay? Tanong ni Gabriel, ang kanyang co-pilot. Napansin agad nito ang pamumutla ni Amalia at ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inaayos ang kanyang headset. Hindi sumagot si Amalia. Umupo siya sa kanyang upuan at tumingin sa malawak at madilim na kalangitan sa labas ng windshield. Ang mga bituin ay tila mga saksi sa kanyang pagkawasak. Hinawakan niya ang manibela, ang tanging bagay na tapat sa kanya sa sandaling iyon. Ang lamig ng metal ay nanuot sa kanyang balat, nagpapaalala sa kanya na sa taas na ito, ang maling desisyon ay nangangahulugan ng kamatayan. Captain? Ulit ni Gabriel, may bahid na ng pag-aalala sa boses nito. Inabot nito ang isang bote ng tubig pero hindi ito kinuha ni Amalia. I'm fine, Gabriel. Pilit na sagot ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, walang buhay, at puno ng pait. Ipagpatuloy natin ang checklist. Malayo pa ang San Francisco. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit na umaaling-awngaw ang boses ni Nestor. Para siyang makina. Siya ang trooper natin. Tumingin si Amalia sa kanyang wedding ring. Ang gintong sing-sing na dati ay sumisimbolo sa walang hanggang pag-ibig. Ngayon ay tila isang mainit na bakal na humuhunab sa kanyang balat. 12 oras. 12 oras pa siyang mananatili sa ere. Kasama ang 2 taong pumatay sa kanyang puso. Paano niya malalampasan ang pinakamahabang lipad ng kanyang buhay kung ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang uuwian? Makakaya ba niyang ilanding ang eroplano ng ligtas kung ang kanyang sariling mundo ay kasalukuyan ng bumabagsak? Ang bawat hakbang ni Amalia papasok sa kanilang bahay ay tila paglakad sa isang luma at madilim na kwento na pilit niyang kinakalimutan. Bit-bit ang kanyang itim na maleta. Sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at ang nakakarinding tunog ng telebisyon mula sa sala. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ng bahay na siya ang nagbayad, tanging lamig ang nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Nandyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay ng pambayad sa kuryente at sa maintenance ng subdivision. At yung mga amigas ko, nagtatanong kung kailan tayo mag-host ng susunod na lunch. Ang matalim na boses ni Doña Carmen ang unang bumungad sa kanya. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong sofa, abala sa pag-aayos ng kanyang mga kuko, ni hindi man lang nag-angat ng tingin sa pagod na manugang. Ibinaba ni Amalia ang kanyang bag ng dahan-dahan. Pagod po ako, ma. Kararating ko lang galing San Francisco. 12 oras ang lipad namin. Mahina niyang sagot. Pilit na pinatitibay ang sarili. Huminto si Doña Carmen sa pagkakaskas ng kuko at tumingin kay Amalia ng may pangungutya. Pagod? Lahat naman tayo napapagod, Amalia. Isipin mo na lang ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Noong nagsisimula ka pa lang, sino ang nag-alaga kay Maya? Sino ang nagbukas ng pinto ng bahay na ito para sa isang hamak na probinsyanang gaya mo? Huwag mong isumbat sa akin ang trabaho mo dahil iyan ang kapalit ng pagtanggap namin sa'yo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang latigo na humahagupit sa likod ni Amalia. Alam niyang ito ang paboritong kanta ng kanyang biyenan, ang walang katapusang utang na loob na hinding-hindi niya mababayaran kahit ibuhos pa niya ang lahat ng kanyang sweldo. Hindi na kumibo si Amalia. Tumuloy siya sa kwarto ng anak na si Maya. Sa loob ng tahimik na silid, nakita niya ang munting anghel na mahimbing na natutulog. Hinaplos niya ang buhok ng anak at doon lamang tila bahagyang lumambot ang naninigas niyang puso. Para sa iyo ito, Maya. Lahat ng ito, bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Maya-maya pa narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto. Pumasok si Nestor, may suot na malapad ng ngiti, tila walang bakas ng kataksilan na saksihan ni Amalia sa himpapawid. Mahal, nandito ka na pala.
Miss na miss kita, masayang bati ni Nestor. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ni Amalia ang init ng katawan ng asawa. Ang parehong katawan na kanina lang ay nakadikit kay Stella. Nasusukay siya. Gusto niyang kumawala, gusto niyang sumigaw, pero pinigilan niya ang kanyang sarili hanggang sa manginig ang kanyang mga labi. Hinalikan ni Nestor ang kanyang leeg. Grabe ang business trip ko sa San Francisco, mahal. Sobrang nakakapagod ang mga meetings, pero sulit dahil para sa atin din naman ito. Napapikit si Amalia. Ang kasinungalingan ni Nestor ay tila isang madulas na ahas na gumagapang sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap at humarap sa asawa. Pilit na iginagawad ang isang matamlay na ngiti. Mabuti naman kung ganoon, Nestor. Magpahinga ka na. Maliligo lang ako. Habang inaayos ang gamit ni Nestor, napansin ni Amalia ang isang kulay abong vest na nakasabit sa gilid ng kama. Isang mahaba at kulay hanggo na hibla ng buhok ang nakadikit doon. Buhok ni Stella. Hindi ito buhok ni Amalia na laging nakapusod at itim na itim. Dahan-dahang kinuha ni Amalia ang buhok, ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit. Hindi niya ito itinapon. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na plastik na supot mula sa kanyang bag at maingat na inilagay ang hibla doon. Isang ebidensya, isang alaala ng kanyang katangahan. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang shower. Ang mainit na tubig ay bumuhos sa kanyang katawan, ngunit hindi nito kayang hugasan ang dumi na nararamdaman niya sa loob. Doon, sa ilalim ng ingay ng bumabagsak na tubig, tuluyan nang bumigay si Amalia. Napasandal siya sa dingding ng banyo, itinakip ang mga palad sa mukha at humagulgol ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay tila isang piraso ng kanyang puso na nawawasak. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang turbulence na naranasan niya sa langit. Nang kumalma na siya, lumabas siya ng banyo na may malamig na determinasyon. Nakita niyang mahimbing na ang tulog ni Nestor, kampante sa kanyang mga lihim. Kinuha ni Amalia ang kanyang telepono at binuksan ang mobile banking app nila. Balak niyang tingnan kung magkano pa ang natitira para sa mga bayarin ni Doña Carmen. Ngunit ang nakita niya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong diwa. Ang kanilang joint savings account, ang perang nakalaan para sa pag-aaral ni Maya at sa emergency fund ng pamilya, ay halos wala ng laman. May isang malaking transaksyon na naganap habang nasa ere siya. 500,000 piso ang withdraw ni Nestor sa isang upuan lamang. Ang petsa at oras ng withdrawal ay tumugma sa sandaling nag-check-in sina Nestor at Stella sa isang mamahaling hotel sa San Francisco. Kasabay nito, may nakita siyang isang resibo na nahulog mula sa pitaka ni Nestor sa ibabaw ng mesa. Isang resibo mula sa isang sikat na jewelry store. Isang kwintas na nagkakahalaga ng 6 na digit. Isang kwintas na alam niyang hindi para sa kanya. Napaupo si Amalia sa gilid ng kama. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang pawis ay naging malapot at malamig. Hindi lang puso niya ang ninakawan ni Nestor. Ninanakawan din nito ang kinabukasan ng kanilang anak. Pagsikat ng araw, ang liwanag na pumapasok sa bintana ng kanilang kusina ay tila isang mapanghusgang titig para kay Amalia. Inayos niya ang kanyang uniforme, tinitiyak na bawat tupi ay perpekto. Kahit na ang pakiramdam niya sa loob ay para siyang isang gusot na papel na itinapon na sa basurahan. Nakaupo si Nestor sa hapagkainan, kampanteng nagbabasa sa kanyang tablet habang humihigop ng kape. Ang bawat lunok niya ay tila isang insulto sa pandinig ni Amalia. Nestor, simulang tawag ni Amalia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig na tanging siya lang ang nakakaalam. Nakita ko ang bank account natin kagabi. May nawalang 500,000 piso. Ano ang nangyari? Hindi man lang natinag si Nestor. Ibinaba niya ang kanyang tasa nang walang ingay at tumingin kay Amalia nang may bahid ng pagtataka.
Tila ba ang asawa niya ang nagagawa ng mali dahil sa pagtatanong. Iyon ba, mahal? Sinabi ko naman sa'yo, may magandang investment opportunity na dumating. Isang startup company sa San Francisco. Malaki ang magiging balik noon sa atin. Para rin yon sa educational fund ni Maya. Lumapit si Nestor at hinawakan ng kamay ni Amalia. Ang kanyang mga daliri ay tila mga malamig na galamay. Huwag mo na itong isipin. Masyado kang stress sa trabaho kaya nagiging praning ka na. Trust me, Amalia. Ako ang lalaki. Ako ang dapat mag-asikaso ng ating kinabukasan. Isang mapait na ngiti ang pilit na iginuhit ni Amalia sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ni Nestor ay tila lason na binalutan ng asukal. Alam niyang nagsisinungaling ito. Alam niyang ang investment na sinasabi nito ay ang mga gabi sa mamahaling hotel at ang kwintas na nakita niya sa resibo. Ngunit sa halip na sumabog, dahan-dahan niyang itinago ang kanyang puot sa ilalim ng isang maskara. Pasensya na, Nestor. Siguro nga ay pagod lang ako. Mahina niyang sagot. Isang tagumpay para kay Nestor. Nakita ni Amalia ang kislap ng kumpiyansa sa mga mata ng asawa. Akala nito ay nauto na naman siya. Eksakto namang pumasok si Doña Carmen sa kusina. Suot ang kanyang marangyang duster na tila ba siya ang reyna ng bahay. Mabuti naman at naintindihan mo, Amalia. Iyan ang problema sa mga babaeng masyadong mataas ang nararating. Akala nyo ay kaya nyo nang diktahan ang mga asawa nyo. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na sa paglipad na yan. Mas kailangan ka rito sa bahay. Tingnan mo si Nestor. Kailangan ng katuwang na laging nandito. Hindi yung laging nasa ulap. Hindi sumagot si Amalia. Sa loob-loob niya, gusto niyang isumbat sa matanda na kung hindi dahil sa paglipad na yon, wala silang pambili ng pagkain at pambayad sa lahat ng karangyaan nito. Pero nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan niya ay hindi pagsuko, kundi ang paghahanda ng isang malakas na bagyo. Mami? Isang munting tinig ang bumasag sa tensyon. Si Maya, bit-bit ang kanyang paboritong manika, ay nakatayo sa may pinto. Bakit po mapula ang mga mata niyo? Umiyak po ba kayo? Mabilis na lumuhod si Amalia at niyakap ang anak ng mahigpit. Ang amoy ng baby powder sa balat ni Maya ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya. Wala ito, baby. Napuling lang si Mami dahil sa hangin sa labas. Don't worry, okay? Hinalikan ni Amalia ang noo ng anak. Isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa kanyang puso. Hinding-hindi niya papayagan na mawala ang kinabukasan ni Maya dahil sa kasakiman ng ama nito. Nang makaalis na si Nestor para sa kanyang kunwaring opisina, mabilis na kumilos si Amalia. Hindi siya pumasok sa trabaho sa araw na yon. Sa halip, nagpunta siya sa isang tahimik na sulok ng bahay at kinuha ang kanyang personal na laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumitipa. Binubuksan ang lahat ng mga dokumentong itinago niya sa loob ng maraming taon. Isang mensahe ang biglang lumitaw sa kanyang telepono mula kay Gabriel, ang kanyang co-pilot. Captain, are you really okay? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko kagabi. If you need someone to talk to, I'm here. Hindi kita huhusgahan. Napahinto si Amalia. Ang simpleng pag-aalala ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng kanyang nanlalamig na mundo. Ngunit alam niyang kailangan niyang mag-isa sa laban na ito. Hindi niya pwedeng madamay ang kahit na sino. I'm doing what I have to do, Gabriel. Thank you. Tipid niyang sagot bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang investigasyon. Tinawagan niya ang bangko para hingin ang detalyadong statement ng kanilang joint account. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig habang nakikipag-usap sa customer service representative. Hindi nagtagal, isang email ang dumating sa kanyang inbox. Binuksan ni Amalia ang attachment. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang bawat linya. Nakita niya ang location ng ATM kung saan withdraw ang 500,000 piso. Hindi iyon sa bangko malapit sa opisina ni Nestor.
Ang lokasyon ay sa mismong lobby ng isang luxury condominium sa Makati, ang gusali, kung saan alam niyang nakatira si Stella. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila mga pako na ibinabaon sa krus ng kanyang pagtitiis. Kinuha ni Amalia ang kanyang tasa ng kape. Hindi niya ito nilagyan ng asukal o gatas, gaya ng gusto ni Nestor. Ininom niya ito ng itim at matapang, hinahayaan ng pait na gumapang sa kanyang lalamunan, tila ba naghahanda sa kanya sa mas mapait pang katotohanang kailangan niyang harapin. Utang mo sa amin ang lahat, Amalia. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, baka nasa putikan ka pa rin hanggang ngayon. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapaalala sa nakaraan. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, nakapamaywang habang pinapanood si Amalia na nag-aayos ng mga gamit sa cabinet. Ang bawat salita nito ay may bigat ng isang kadena. Pilit na iginagapos ang dangal ni Amalia sa isang utang na loob na tila wala ng katapusan. Naalala ni Amalia ang panahong may sakit ang kanyang ama at ang pamilya ni Nestor ang nagpahiram ng pera para sa operasyon nito. Iyon ang naging tiket nila para kontrolin ang kanyang buhay. Ngunit habang nakatitig siya sa matanda, isang malamig na katotohanan ang gumuhit sa kanyang isipan. Tumuloy si Amalia sa kanyang silid at pilit na kinalubog ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Doon, nakatago ang mga resibo at dokumento ng lahat ng perang ibinigay niya sa biyenan at kay Nestor sa loob ng 7 taon. Sa bawat kalkulasyon ng kanyang isip, napatunayan niyang higit 10 beses na niyang nabayaran ang perang hiniram niya noon. Ang bahay na tinitirhan nila, ang kotseng sinasakyan ni Nestor, at ang bawat gamot na iniinom ni Doña Carmen, lahat ay galing sa kanyang pawis at puyat sa himpapawid. Ang utang na loob ay hindi na isang pasasalamat. Ito ay naging isang negosyo ng pang-aabuso. Narinig niya ang pagpasok ni Nestor sa silid. May bitbit itong isang maliit na paper bag mula sa isang mumurahing tindahan sa mall. Mahal, nakakita ako ng cute na scarf kanina. Naisip kita, alam ko kasing nilalamig ka palagi sa cockpit. Sabi ni Nestor nang may malapad ng ngiti. Sabay abot ng regalo. Tiningnan ni Amalia ang mumurahing tela sa loob ng bag. Isang mapait na sikdo ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang scarf na nagkakahalaga ng ilang daang piso para sa asawang kumikita ng milyon, habang ang kabit nito ay binibilhan ng kwintas na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ang regalong ito ay hindi pag-ibig, kundi isang mumurahing takip para sa isang malaking kasalanan. Salamat, Nestor. Napaka-thoughtful mo talaga. Mahina niyang sagot, pilit na hindi ipinapakita ang panginginig ng kanyang mga kamay sa labis na pagkasuklam. Nang gabing iyon, sa gitna ng kadiliman, lumabas si Amalia para makipagkita sa isang tao sa isang tahimik na parke. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay sapat na para painitin siya. Isang lalaking naka-jacket ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang makapal na envelope. Ito na ang lahat ng hiningi mo, Captain. Ang lahat ng bank records, ang mga litrato ng pagsasama nila, at ang mga ari-ariang lihim na nakapangalan sa asawa mo. Seryosong sabi ng pribadong investigador. Kinuha ni Amalia ang envelope ng walang alinlangan. Ang kanyang mga mata ay tila yelo sa talim habang binabasa ang mga ulat. Sa bawat pahina, ang kanyang tiwala ay unti-unting nagiging abo. Hindi lang pala si Nestor ang kalaban niya sa loob ng bahay na yon. Bago siya bumalik sa loob, dumaan siya sa kanyang vanity mirror. Nakita niya ang kanilang family picture. Siya, si Nestor, at si Maya. Lahat sila ay nakangiti. Isang perpektong pamilya sa paningin ng iba. Dahan-dahang itinaas ni Amalia ang kanyang kamay at itinumba ang frame. Hinahayaang ang mukha ni Nestor ay dumapa sa matigas na kahoy ng mesa. Ang panahon ng pagkukunwari ay tapos na,
Ngunit may isang bagay na gumulo sa isipan ni Amalia. Sa nakalipas na mga gabi, napapansin niyang madaling araw kung tumayo si Doña Carmen para sumagot ng tawag sa telepono. Palaging mahina ang boses nito, tila natatakot na may makarinig, at palaging may binabanggit na halaga ng pera. Sino ang kausap ng matanda? At bakit parang may mas malalim pang lihim na itinatago ang kanyang biyenan? Binuksan ni Amalia ang envelope ng imbestigador sa ilalim ng munting ilaw ng kanyang lamp. Ang huling litrato sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang sa eroplano nagkikita si Nestor at Stella. Ang litrato ay kuha sa isang sikat na restaurant noong nakaraang linggo. Sa lamesang yun, hindi lang si Nestor at Stella ang magkaharap. Kasama nila si Doña Carmen, nakangiti at masayang humahawak sa kamay ni Stella. Tila ba ito ang tunay niyang manugang? Ang biyena na palaging nanunumbat sa kanyang utang na loob ay siya palang kasabwat sa pagwasak ng kanyang tahanan. Sa gitna ng siksikan at maingay na briefing room ng airline, tila isang estatwa si Amalia. Nakatitig siya sa kanyang flight manual, ngunit ang mga letra ay tila mga langgam na nagkakagulo sa harap ng kanyang mga mata. Sa paligid niya, maririnig ang tawanan ng ibang mga piloto at ang malakas na boses ng mga flight attendants. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng yon ay parang ingay sa ilalim ng dagat, malabo at malayo. Hindi na niya namalayan na ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Isang mainit na patak ng luha ang bumagsak sa puting papel ng manual, lumilikha ng isang maliit na bilog na mabilis na kumalat. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay para pahirin ang pisngi, takot na may makakita sa kanyang kahinaan. Isang malinis at may bango ng bagong labang tela ang biglang sumulpot sa kanyang paningin. Isang puting panyo ang inabot sa kanya ng walang ingay. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Gabriel. Walang ngiti sa mga labi nito, tanging isang malalim at tahimik na pag-unawa ang mababanaag sa kanyang mga mata. Captain, hindi mo kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Minsan, mas matapang ang umiiyak kaysa sa nagtatago. Mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na unan na sumalo sa bumabagsak na loob ni Amalia. Kinuha ni Amalia ang panyo. Salamat, Gabriel. Pagod lang talaga ako. Alam nating dalawa na hindi lang iyan pagod sa paglipad, sagot ni Gabriel. Naupo siya sa tabi ni Amalia. Tinitiyak na ang kanilang mga balikat ay may sapat na distansya, ngunit sapat na malapit para maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Inilapag niya ang isang maliit na calling card sa ibabaw ng lamesa. Ito si Attorney Vasquez. Siya ang humawak sa kaso ng kapatid ko noon. Magaling siya, matapang, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Tawagan mo siya, Amalia. Huwag mong hayaang ubusin kanila. Napatitig si Amalia sa card. Ang bawat letra doon ay tila isang mitya ng pag-asa. Bago pa man makasagot si Amalia, kinuha ni Gabriel ang malamig na baso ng iced coffee na kanina pa nilalaro ni Amalia. Tumayo siya at pagbalik ay may bitbit na siyang isang tasa ng mainit na chamomile tea. Ang usok nito ay nagdadala ng bango ng bulaklak na tila nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ni Amalia. Ubusin mo yan. Mas kailangan mo ng init kaysa sa kafeina sa mga oras na ito. Malamig na utos ni Gabriel. Pinanood ni Amalia kung paano dahan-dahang inilapag ni Gabriel ang tasa. Ang pag-iingat sa bawat galaw nito ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa maliit na kilos na yon, naramdaman ni Amalia na hindi siya nag-iisa sa gitna ng unos. Mula sa tahimik na briefing room, dinala ni Amalia ang kanyang sarili sa isang mataas na gusali sa Makati. Doon, sinalubong siya ni Attorney Vasquez, isang babaeng may matatalim na mata at boses na tila bakal. Habang inilalahad ni Amalia ang lahat ng ebidensyang nakuha niya, napansin niya ang paghigpit ng hawak ng abogado sa kanyang ballpen. May isang kakaibang puot na kumislap sa mga mata nito nang mabanggit ang pangalan ni Nestor at ang kataksilan nito.
Huwag kang mag-alala, Captain Hart. Babawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa'yo. Sisiguraduhin kong sa kangkungan, pupulutin ang asawa mo. Maring sabi ni Attorney Vasquez. Ang bawat salita nito ay tila isang pangako ng hustisya, ngunit may kalakip na misteryo kung bakit parang personal din ang galit nito sa mga lalaking manloloko. Pag-uwi ni Amalia sa bahay, sinalubong siya ni Nestor na may halong pagtataka at inis. Bakit ang lamig mo, Amalia? Ilang araw ka nang halos hindi kumikibo. Parang wala ka nang pakialam sa akin at kay Mama. Asawa mo pa ba ako? Tumingin si Amalia kay Nestor. Nakikita niya ang parehong mukha na dati ay mahal na mahal niya. Ngunit ngayon, tanging isang estranghero ang nakikita niya. Isang magnanakaw na nakasuot ng tupa. Pagod lang ako sa flight, Nestor. Masyadong maraming turbulence. Malamig niyang sagot bago tumuloy sa banyo para umiwas. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay bahagi na ng kanyang sariling pagpapanggap, isang laro na kailangan niyang panalunin para sa kinabukasan ni Maya. Eksaktong pagpasok niya sa banyo, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Attorney Vasquez ang bumitad sa kanyang diwa. Captain, kailangan mong malaman ito. Nakakuha kami ng ulat mula sa LTO. Ang puting SUV na binili mo noong nakaraang taon, ang sasakyang ginagamit mo sa pagpasok, ay kasalukuyang sumasailalim sa transfer of ownership. Pinapapirmahan ni Nestor ang mga dokumento para ilipat ito sa pangalan ni Stella. Napahawak si Amalia sa lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku. Ang sasakyang yon ay katas ng kanyang mga overtime flight, ang kanyang regalo sa sarili pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis. Ngayon, pati ang kanyang personal na pag-aari ay ninanakaw na ni Nestor para ibigay sa kanyang kaligayahan. Dahan-dahang kinapa ni Amalia ang kanyang bag. Sa ilalim ng mga gamit, naramdaman niya ang malamig na metal ng spare key ng kanyang SUV. Ang tunog ng mga susi na nagkiskisan ay tila isang babala. Isang hudyat na ang panahon ng pagiging biktima ay tapos na. Ang tunog ng doorbell ay tila isang babala na gumuho sa katahimikan ng hapon ni Amalia. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang isang matamis at mapagkunwaring ngiti na mas nagniningning pa sa suot nitong alahas. Si Stella, suot ang isang mamahaling puting dress na tila ba siya ang reyna ng okasyon, ay nakatayo sa harap ni Amalia. Bit-bit ang isang malaking kahon ng cake. Surprise! Naisip ko lang dumaan, Amalia. Sobra kasing naging busy si Nestor sa mga projects namin, kaya naisip kong magdala ng merienda para sa inyo bilang pasasalamat. Masayang sabi ni Stella. Ang boses nito ay tila asukal na may halong lason. Hindi pa man nakakasagot si Amalia. Mabilis na lumabas si Doña Carmen mula sa kusina. Ang mga mata nito ay kuminang sa tuwa nang makita ang bisita. Stella! Iha! Buti naman at napadalaw ka. Halika. Pasok ka. Amalia, huwag kang tumayo lang dyan. Kunin mo ang dala ni Stella at ihanda mo sa lamesa. Bisita siya. Asikasuhin mo ng maayos. Napilitang kumilos si Amalia. Ang bawat hakbang niya patungong kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Inilapag niya ang cake sa mesa. Ang amoy ng matamis na strawberry ay tila nagpapasuka sa kanya. Nakita niya ang pag-upo ni Stella sa kabisera. Ang pwestong dapat ay kay Amalia, habang si Doña Carmen ay tila isang alipin na nag-aasikaso rito. Naku, Stella, buti pa itong dala mong cake. Mukhang masarap at sosyal. Hindi gaya ng niluluto ni Amalia na palaging matabang at mukhang pangkaraniwan lang. Pangungot siya ni Doña Carmen habang inihahain ang mga plato. Eksakto namang pumasok si Nestor. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito nang makita si Stella, ngunit mabilis ding napalitan ng isang mapanlinlang na kumpiyansa. Oh, Stella, nandito ka pala. May kailangan ka bang pirmahan para sa opisina? Wala naman, Nestor. Gusto ko lang makita ang asawa mo at ang pamilya nyo. Sagot ni Stella sabay sulyap kay Amalia nang may pahiwatig. Naupo sila para magmeryenda. Habang nagpapanggap na abala si Amalia sa paghiwa ng steak
Para sa kanilang merienda, hindi sinasadyang nahulog ang kanyang tinidor. Sa kanyang pagyuko, para pulutin ito, tumigil ang kanyang mundo. Sa ilalim ng lamesa, nakita niya ang kamay ni Nestor na mahigpit na nakahawak sa hita ni Stella, habang ang mga daliri ni Stella ay marahang humahaplos sa tuhod ng kanyang asawa. Naniga si Amalia sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na pinapalo. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila kumukulo sa tindi ng puot. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelo sa cockpit ng eroplano. Amalia, bakit parang tulala ka? Sabi ko sa'yo, iyan ang hirap sa mga babaeng laging nasa langit ang isip. Nakakalimutan ang obligasyon sa lupa, lalo na sa asawa. Sabi ni Stella nang may mapait na ngiti. Minsan kasi, ang mga lalaki, naghahanap ng kalinga na hindi nila nakukuha sa bahay dahil ang asawa nila ay masyadong busy maging captain. Huminga ng malalim si Amalia. Itinuon niya ang kanyang buong lakas sa hawak na kutsilyo. Ang pagiging Captain Stella ay nangangailangan ng matalas na paningin. Nakikita ko ang mga bagay na akala ng iba ay tago. At ang kalingang sinasabi mo, minsan, hindi iyon kalinga, kundi pagnanakaw ng hindi sayo. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa paligid. Ang tunog lamang ng paghiwa ni Amalia sa karne ang naririnig. Sa gitna ng kanyang panggigigil, ang matalim na dulo ng kutsilyo ay sumentro sa kanyang daliri. Isang maliit na hiwa ang gumuhit at dahan-dahang umagos ang matingkad na pulang dugo sa puting plato. Ngunit hindi naramdaman ni Amalia ang sakit. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang 1% ng hapdi sa kanyang puso. Pinanood niya ang sariling dugo na humahalo sa sarsa ng karne, tila isang simbolo ng kanyang dahan-dahang pagkamatay sa loob ng bahay na ito. Mami, ayoko ng cake lasang gamot, biglang sabi ni Maya na kanina patahimik. Itinulak ng bata ang plato palayo at tumakbo patungo kay Amalia. Niyakap ang kanyang binti ng mahigpit. Ayoko kay tita, Mami. Gusto ko, tayo lang. Napangiti si Amalia sa gitna ng kanyang pighati. Binuhat niya ang anak at hinalikan ito sa noo. Nang makaalis na si Stella at Nestor para ihatid ang bisita sa labas, kinuha ni Amalia ang natirang cake sa mesa. Isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, itinapon niya ang buong cake sa basurahan, kasama ang lahat ng pait at dumi na iniwan ni Stella sa kanyang kusina. Pag-akyat ni Amalia sa kanilang kwarto para magpahinga, tila may isang bagay na kuminang sa gitna ng kanilang puting kama. Nilapitan niya ito at naramdaman niya ang muling paghinto ng kanyang paghinga. Isang mamahaling pearl earring ang nakapatong sa gitna ng kanyang unan, ang unan na tinutulugan niya gabi-gabi. Alam niyang kay Stella iyon. Isang lantarang deklarasyon na ang ahas ay hindi lang pumasok sa kanyang paraiso, kundi humiga na rin sa kanyang kama. Ang bawat numero sa maliit na papel na inabot ng bank teller ay tila mga anay na unti-unting kinakain ang huling hibla ng pag-asa ni Amalia. Sa loob ng malamig na gusali ng bangko, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng pag-imprenta ng mga dokumento, naramdaman ni Amalia ang unti-unting paghinto ng kanyang mundo. Mawalang galang na po, ma'am. Pero ayon sa aming record, withdraw po ang buong balanse ng Educational Trust Fund ni Maya Hart noong nakaraang Martes. Malumanay na paliwanag ng teller. Ngunit ang bawat salita nito ay tila isang bala na tumatagos sa dibdib ni Amalia. Ang guardian po na si Mr. Nestor Hart ang nagsagawa ng transaksyon. Nanigas si Amalia sa kanyang kinatatayuan. Ang perang iyon, ang bawat sentimo na itinabi niya mula sa kanyang mga delikadong flight, ang perang dapat ay magdadala kay Maya sa magandang kolehiyo, ay naglaho na parang bula. Hindi lang puso niya ang ninakawan ni Nestor, pati ang kinabukasan ng sarili nilang anak ay hindi nito pinatawad. Pag-uwi niya sa bahay,
Sinalubong siya ng katahimikan na tila ba nakikiramay sa kanyang pighati. Nakita niya si Nestor sa sala, nakasandal, at tila walang pakialam habang nanonood ng balita. Gusto niyang sumugod, gusto niyang isigaw ang lahat ng puot na nararamdaman niya. Pero bago pa siya makahakbang, nakita niya si Maya na mahimbing na natutulog sa sofa. Yakap-yakap ang kanyang paboritong manika. Pinigilan ni Amalia ang kanyang sarili hanggang sa manginig ang kanyang buong katawan. Lumapit siya kay Nestor. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nasaan ang pera ni Maya, Nestor? Ang trust fund na pinaghirapan ko para sa pag-aaral niya? Bahagyang nagulat si Nestor, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapanlinlang na kumpiyansa. Iyon ba? Mahal, kinuha ko muna dahil may kailangan akong ayusin sa negosyo. Isang malaking project ito, Amalia. Kapag kumita na tayo, doble ang ibabalik ko sa account ni Maya. Trust me, para rin ito sa kinabukasan natin. Investment o pambili ng kwintas para sa kabit mo? Halos pabulong ang boses ni Amalia, ngunit ang talim nito ay tila humiwa sa hangin. Sandaling natigilan si Nestor. Ang kanyang mukha ay naging maputla, ngunit mabilis siyang nagalit para pagtakpan ang kanyang pagkakamali. Ano bang pinagsasabi mo? Masyado ka ng praning dahil sa trabaho mo. Investment ang sinasabi ko. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan bilang asawa, huwag mo akong sisisihin kung bakit nawawala ang respeto ko sa'yo. Tumalikod si Nestor at padabog na umakyat sa itaas. Naiwan si Amalia sa gitna ng sala, nakatingin sa kanyang natutulog na anak. Ang bawat salita ni Nestor ay tila mga lason na lalong nagpatigas sa kanyang desisyon. Lumuhod siya sa tabi ni Maya, dahan-dahang inayos ang kumot ng bata at hinalikan ito sa noo. Hindi ko hahayaang nakawan kanila, Maya. Kahit anong mangyari, babawiin ni Mami ang lahat sa kanila. Ipinapangako ko. Bulong ni Amalia, habang ang isang patak ng luha ay bumagsak sa pisngi ng anak, isang tahimik na selyo ng kanyang panunumpa. Sa gitna ng gabi, habang ang lahat ay natutulog, pumasok si Amalia sa kanyang opisina at binuksan ang kanyang laptop. Ang tanging liwanag sa silid ay ang asul, na sinag mula sa screen. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang hakbang patungo sa digmaan. Ipinadala niya ang lahat ng mga dokumento ng withdrawal, ang mga litrato ni Stella at Nestor, at ang mga ebidensya ng kataksilan kay Attorney Vasquez. Gawin niyo na ang lahat ng kailangan, Attorney. Huwag niyo silang ititira kahit isang kusing. Ang kanyang maikling mensahe bago isinara ang computer. Eksakto namang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang abogado. Captain Hart, may mas malala pa kaming natuklasan. Habang sinusuri namin ang mga papeles ng inyong bahay, nakita namin na may isinumiting application para sa mortgage. Ginamit ni Nestor ang inyong bahay bilang collateral para sa isang malaking loan. Ano? Paano kailangan ng pirma ko para doon? Gulat na tanong ni Amalia. Iyon ang problema, Captain. May nakalakip na pirma mo sa dokumento. Pero alam nating pareho na peke ito. Ginaya niya ang pirma mo para makuha ang pera. Kapag hindi nabayaran ang loan na ito sa loob ng 3 buwan, mawawalan kayo ng tirahan. Napahawak si Amalia sa kanyang dibdib. Tila ba kapos siya sa hangin. Ang bahay na ito ang tanging proteksyon nila ni Maya. At ngayon, pati ang bubong sa ibabaw ng kanilang ulo ay itinaya na rin ng kanyang asawa para sa kanyang pansariling kaligayahan. Tiningnan ni Amalia ang copy ng dokumento na ipinadala sa kanya. Doon, sa ibaba ng papel, nakita niya ang kanyang pangalan. Ang pirma ay halos kamukha ng sa kanya, ngunit may isang maliit na kurba na alam niyang hindi siya ang gumawa. Ang pulang tatak ng notarized seal sa tabi ng pekeng pirma ay tila isang sariwang sugat na patuloy na nagdurugo. Sa ilalim ng malamig at asul na liwanag ng kanyang computer screen sa madaling araw, ang mga daliri ni Amalia ay tila mga sundalo na mabilis at tiyak ang bawat galaw.
Ang bawat pag-click ng mouse ay isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Sa tulong ni Attorney Vasquez, mabilis niyang inilipat ang lahat ng kanyang personal na ipon, ang perang hindi alam ni Nestor, sa isang bagong offshore account na hinding-hindi maaabot ng maruruming kamay ng kanyang asawa. Ang bawat kumpirmasyon ng transfer successful ay tila isang malalim na paghinga para sa kanyang nasasakal na dibdib. Kinabukasan, habang nag-aayos siya para sa kanyang susunod na flight, kinuha ni Amalia ang kanyang telepono. Isang tawag lang sa bank hotline ang kinailangan niya para putulin ang supply ng lason sa kanyang bahay. I'd like to report my supplementary cards as lost or compromised. Please block all transactions for Nestor Hart and Carmen Hart immediately. Ang kanyang boses ay tila yelo, walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Ang mga kadenang ginto na ginamit niya para busugin ang mga linta sa kanyang buhay ay dahan-dahan nang nalalagas. Habang nasa himpapawid si Amalia, ang gulo ay nagsimula na sa lupa. Sa loob ng isang mamahaling department store sa Makati, kasalukuyang namimili si Doña Carmen kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakataas ang noo ng matanda habang inilalapag ang kulay gintong credit card sa counter para bayaran ang isang imported na bag. Ngunit ang inaasahang tunog ng pag-aproba ay hindi dumating. Ang kahera ay ilang beses na sinubukan ng card, ngunit ang tanging lumalabas sa screen ay ang salitang declined. Napansin ni Doña Carmen ang bulungan ng mga tao sa likuran niya at ang mapanghusgang tingin ng sales clerk. Ang kanyang muka ay nag-iba ng kulay mula sa maputla patungo sa matinding pula dahil sa kahihiyan. Ang reyna ng pagyayabang ay biglang naging sentro ng usap-usapan sa gitna ng mall. Samantala, sa loob ng cockpit ng eroplano, tahimik na pinapanood ni Gabriel ang kanyang captain. Napansin niya ang pagbabago sa aura ni Amalia. Ang dati nitong malungkot at tila laging pagod na mga mata ay palitan na ng isang matalas at determinadong tingin. You look different today, Captain. Parang mas maliwanag ang lipad natin ngayon. Nakangiting puna ni Gabriel habang inaayos ang mga switch sa kanilang itaas. Isang matipid na ngiti ang isinagot ni Amalia. Minsan, Gabriel, kailangan mong itapon ang mga sobrang kargamento para mas madaling makalipad ng mataas. Eksakto namang tumunog ang satellite phone ng cockpit. Isang emergency call mula kay Nestor. Pinindot ni Amalia ang speaker ng may malamig na kumpiyansa. Amalia, anong nangyayari sa mga cards? Na-decline si Mama sa mall at pati ang card ko ayaw gumana. Magbayad na ako sa restaurant kanina. Muntik pa akong mapahiya. Ayusin mo ito agad. Ang galit na sigaw ni Nestor ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na cockpit. Tumingin si Amalia sa malawak na kalangitan sa labas ng windshield. Baka may glitch lang sa bangko, Nestor. Alam mo naman, minsan nagkakaroon ng system maintenance. Nasa gitna ako ng flight, hindi ko maaasikaso yan. Gamitin mo muna ang sarili mong pera. Di ba sabi mo, malaki ang kikitain mo sa investment mo? Pero Amalia, hindi na hinayaan ni Amalia na makatapos ang asawa. Pinatay niya ang linya ng walang anumang emosyon. Sa salamin ng cockpit, nakita niya ang sarili. Kinuha niya ang kanyang lipstick na may kulay ng matapang na pula at dahan-dahang idinaing sa kanyang mga labi. Ang nangingibabaw na kulay ay tila isang bandera ng kanyang pagbawi sa sariling kapangyarihan. Ngunit sa likod ng kanyang maliit na tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa kanyang personal na telepono nang lumapag sila sa San Francisco. Mula muli kay Nestor, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kayabangan. Amalia, please. Kailangan ko ng pera. Kahit 1 million pesos lang. Emergency ito. May mga taong naghahanap sa akin dito sa labas ng opisina. Please, sagutin mo ang tawag ko. Napakunot ang noo ni Amalia. Ang business tycoon na asawa niya ay tila basang sisiw na nagmamakaawa. Isang malaking katanungan ang nabuo sa kanyang isip.
Bakit tila nagkakagulo rin ang pananalapi ni Stella sa parehong oras? Ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga lihim na transaksyon ni Nestor? Amalia, ang puso ko. Hindi ako makahinga. Nestor, ang anak ko. Tulungan mo ako. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng hirap habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay namumutla habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa sofa. Sa tabi niya, nagkakagulo si Nestor, tila isang nawawalang bata na hindi malaman ang gagawin. Kasalanan mo ito, Amalia. Kung hindi mo pinutol ang credit cards, hindi sana ma-stress si mama ng ganito. Sigaw ni Nestor habang pilit na itinatayo ang kanyang ina. Wala ka talagang utang na loob. Papatayin mo ba ang nanay ko? Tahimik na pinagmamasdan ni Amalia ang eksena. Bilang isang piloto, sanay siyang makakita ng tunay na emergency, ng tunay na takot at tunay na sakit. Ngunit sa bawat hingal ni Doña Carmen, may isang bagay na hindi tumutugma. Ang paghinga nito ay masyadong kontrolado at ang kanyang mga daliri ay hindi naman talaga nanginginig. Ngunit sa halip na magsalita, malamig na tumawag si Amalia ng ambulansya. Sa loob ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay hindi nakapagpabago sa tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Palihim na sumunod si Amalia at kinausap ang doktor sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Dok, kumusta po ang biyenan ko? Mahinahong tanong ni Amalia. Bumuntong hininga ang doktor at tiningnan ang chart. Ma'am, ayon sa lahat ng tests, ECG, blood work, at physical exam, normal naman po ang lahat. Wala pong indikasyon ng heart attack o kahit anong problema sa puso. Sa katunayan, mas malakas pa ang puso niya kaysa sa karaniwang tao sa edad niya. Baka po pagod lang o baka may ibang dahilan kung bakit niya nararamdaman yon. Isang mapait na pahiwatig ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amalia. Alam na niya ang sagot. Ang atake ay isa lamang sandata para muli siyang pasukuin at piliting buksan ang kanyang pitaka. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Nestor na abala sa pakikipag-usap sa nurse. Gusto namin ng VIP room. Hindi pwedeng manatili si mama rito sa ward. Maingay at magulo. Amalia, pirmahan mo na ang admission papers para mailipat siya. Lumapit si Amalia at kinuha ang mamahaling designer bag ni Doña Carmen na nakapatong sa side table. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper at hinalughog ang loob nito hanggang sa makuha niya ang health insurance card ng matanda. Wala na akong pera, Nestor. Wala na ring laman ang mga credit cards. Malamig na sabi ni Amalia habang iniaabot ang card sa asawa. Gamitin niyo ang insurance ni Mama at mananatili siya rito sa ward. Sabi ng doktor, stable naman siya. Hindi kailangan ng VIP room para sa isang pusong pagod lang. Ano, Amalia? Nababaliw ka na ba? Galit na bulong ni Nestor. Takot na marinig ng ibang pasyente sa ward. Ipapahiya mo ba kami rito? Isang captain ang asawa ko pero ang nanay ko nasa ward lang. Hindi ang kahihiyan mo ang priority ko ngayon, Nestor. Ang katotohanan, sagot ni Amalia. Tiningnan niya si Doña Carmen na ngayon ay nakapikit pero halatang nakikinig. Ma, alam kong naririnig niyo ako. Magpahinga kayo ng mabuti rito. Mas marami kayong makakausap na pasyente. Hindi ba yun ang gusto niyo, ang maraming audience? Tumalikod si Amalia at lumabas ng silid. Hindi pinansin ang mga sumbat at mura ni Nestor na humahabol sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon, ang bigat ng utang na loob na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho, pinalitan ng isang matigas na pader ng kawalan ng pakialam. Habang naglalakad siya sa madilim na parking lot ng ospital, naramdaman ni Amalia na may sumusunod sa kanya. Isang lalaking naka-jacket na itim at may suot na sombrero ang humarang sa kanyang daraanan.
Naalala niya ang takot sa mga mata ni Doña Carmen nang makita ang lalaking ito kanina sa labas. Captain Hart, boses ng lalaki ay malalim at tila galing sa madilim na eskinita. Huwag kang matakot. Hindi ako ang kalaban mo. Pero ang asawa mo, marami siyang utang sa amin. Anong utang? Tanong ni Amalia. Pilit na pinapanatili ang tapang sa kanyang boses. Ang perang withdraw niya sa account ng anak niyo? Hindi iyon napunta sa investment, Captain. Ipinambayad niya iyon sa mga talo niya sa illegal gambling at sa mga luho ng babae niya na si Stella. Pero kulang pa yon. Malaki pa ang kailangan niyang bayaran at kung hindi siya makakabayad, baka ang buhay niya o ang bahay niyo ang maging kapalit. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amalia. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pangarap na tahimik na buhay. Ang tunog ng mga yabag ng lalaki habang dahan-dahan itong lumalayo sa madilim na pasilyo ng parking lot ay tila isang babala na ang panganib ay mas malapit pa kaysa sa inaakala niya. Sa labas ng windshield ng eroplano, ang kalangitan ay tila isang malaking telon ng nagngangalit na itim at abong ulap. Ang bawat hagupit ng hangin ay nagpapayanig sa dambuhalang ibon na kanilang kinasasakyan, na tila ba sinusubok ang tatag ng pakpak nito at ang tapang ng mga taong nasa loob ng cockpit. Ang mga instrumento ay mabilis na kumukurap, naglalabas ng mga babala ng matinding turbulence na nagpapakaba sa sino mang hindi sanay sa bagsik ng kalikasan. Ngunit para kay Amalia, ang bagyong nasa labas ay tila isang mahinang ihip lang ng hangin kumpara sa unos na sumisira sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buku-buku. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay hindi dahil sa init, kundi sa bigat ng lihim na daladala niya. Ang bawat yanig ng eroplano ay tila isang paalala na ang kanyang buhay, ang kanyang tahanan, at ang kinabukasan ni Maya ay kasalukuyang nakabitin sa isang manipis na sinulid. Captain, I have the controls. Relax your grip. Ang mahinahon at malalim na boses ni Gabriel ang bumasag sa nakakabinging kaba ni Amalia. Dahan-dahang binitawan ni Amalia ang manibela at doon niya naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Parang biglang nawalan ng hangin sa loob ng cockpit. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maglaro at ang mga numero sa altitude indicator ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Isang panic attack ang unti-unting bumabalot sa kanya. Amalia, tumingin ka sa akin. Utos ni Gabriel. Hindi ito ang boses ng isang subordinate, kundi ang boses ng isang kaibigan na handang sumalo sa kanya sa gitna ng pagbagsak. Huminga ka ng malalim. Kasama mo ako. Hindi tayo babagsak. Hawak ko ang lahat. Sinunod ni Amalia ang boses ni Gabriel. Ang bawat salita nito ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katotohanan. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, ang kalmado at matatag na presensya ni Gabriel ang naging tanging tanglaw niya. Matapos ang ilang minuto ng pakikipagbuno sa ulap, unti-unting kumalma ang kalangitan hanggang sa lumitaw ang malawak at payapang bituin ng gabi. Pagdating sa hotel para sa kanilang layover, ang pagod ni Amalia ay hindi na maikakaila. Nakaupo siya sa isang madilim na sulok ng hotel lounge, nakatitig sa kanyang baso ng tubig na hindi man lang niya mabuksan. Ang katahimikan ng paligid ay lalong nagpadama sa kanya ng kalungkutan. Lumapit si Gabriel at tahimik na naupo sa tapat niya. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Hinayaan lang nito ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila. Doon, sa harap ng taong tanging nagpakita sa kanya ng tunay na paggalang, tuluyan nang bumigay ang pader na itinayo ni Amalia. Ang unang patak ng luha ay mabilis na sinundan ng isang sapa ng pait at sakit. Ginamit niya ang bahay namin, Gabriel. Ang bahay na pinaghirapan ko para kay Maya, isinugal niya. Ang hikbi ni Amalia ay tila isang sugat na bumukas
Ikinuwento niya ang lahat, ang kataksilan, ang pagnanakaw sa trust fund, at ang banta ng mga taong naniningil ng utang ni Nestor. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Amalia sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang paghawak ay hindi mapang-ahas. Ito ay puno ng respeto at pangako. Hindi ka nag-iisa, Amalia. Hindi ko alam kung bakit may mga taong kayang sumira ng ganito kagandang puso. Pero pangako ko sa'yo, tutulungan kita. Gagawin natin ang lahat para mabawi ang nararapat sa'yo at kay Maya. Sa munting hawak na yon, naramdaman ni Amalia ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pagkalinga na hindi nanunumbat. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang kwarto sa hotel, nakaramdam si Amalia ng isang kakaibang kapanatagan. Humiga siya sa kama at sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, ang kanyang isip ay hindi pinuno ng takot. Bago siya tuluyang makatulog, naalala niya ang init ng jacket ni Gabriel na ipinatong nito sa kanyang balikat bago sila naghiwalay sa hallway. Ang bango ng malinis na tela at ang init na iniwan nito ay tila isang yakap na nagpabagsak sa kanyang mga talukap. Ngunit ang kapayapaang iyon sa iyon ay panandalian lamang. Kinaumagahan, pagbukas ni Amalia ng kanyang telepono, isang mensahe mula kay Attorney Vasquez ang bumulaga sa kanya, na tila isang kidlat sa gitna ng maaraw na umaga. Captain Hart, kailangan mong bumalik agad. May masamang balita. Ang transfer of title ng bahay niyo ay natapos na kaninang madaling araw. Naibenta na ni Nestor ang bahay sa isang third-party buyer. May mga tao nang papunta sa inyo para mag-serve ng eviction notice. Napabitaw si Amalia sa kanyang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa carpeted floor ng hotel room ay tila ang tunog ng pagguho ng huling kuta ng kanyang buhay. Ang bawat sandali ng kanyang paglalakbay pabalik ng Maynila ay tila isang walang katapusang pagbagsak sa isang madilim na bangin. Ngunit sa halip na sumigaw sa takot, ang puso ni Amalia ay naging kasing tigas ng bakal. Ang bawat luha na pumatak sa loob ng eroplano habang pauwi siya ay naging yelo, bumubuo ng isang matibay na baluti na handang humarap sa anumang pasabog na darating. Pagpasok niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng katahimikan na may halong pahiwatig ng pagtataksil. Nakita niya si Nestor at Doña Carmen na seryosong nag-uusap sa sala, ngunit agad silang tumigil nang makita siya. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskarang gawa sa plaster, mapuputi, matitigas, at puno ng kasinungalingan. Amalia, buti at nandito ka na. May mahalagang balita kami ni Mama. Bungad ni Nestor, pilit na pinapanatili ang lambing sa kanyang boses. Ang investment na sinasabi ko, nagkaroon ng kaunting problema. Kailangan nating lumipat ng tirahan pansamantala. May kumuha na ng bahay na ito, pero huwag kang mag-alala. May mas magandang kondo na tayong lilipatan. Hindi kumurap si Amalia. Sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Attorney Vasquez tungkol sa peking pirma at sa lantarang pagnanakaw sa kanilang bubong. Ngunit sa halip na magalit, isang mahinahon at halos malambing na ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Ganoon ba, Nestor? Sayang naman. Pero sige, kung iyan ang makakabuti sa negosyo mo, mahina niyang sagot. Pero bago tayo lumipat, may isang hiling sana ako. Malapit na ang ika-70 kaarawan ni Mama. Gusto ko sanang bigyan siya ng isang engranding fiesta rito sa bahay. Isang huling pagdiriwang bago natin iwan ang lugar na ito. Gusto kong maging masaya si Mama. Nagkatinginan si Nestor at Doña Carmen. Ang kislap ng kasakiman sa mga mata ng matanda ay hindi maitago. Isang huling pagkakataon para magmayabang sa kanyang mga kaibigan gamit ang pera ni Amalia. Aba, magandang ideya iyan, Amalia. Iyan ang gusto ko sa'yo. Marunong ka talagang tumanaw ng utang na loob. Mabilis na sang-ayon ni Doña Carmen. Tila ba nakalimutan ang lahat ng kanyang pang-aalipusta kanina. Sa mga sumunod na araw, naging abala ang buong bahay sa paghahanda para sa fiesta.
Habang nagpapanggap na abala si Amalia sa pag-aayos ng catering at dekorasyon, palihim siyang nakikipag-ugnayan kay Attorney Vasquez. Ang bawat listahan ng mga bisita ay may kalakip na plano. Ang bawat sulok ng bahay ay nilagyan ng mga nakatagong mata at tenga. Ang mga warrants para sa estafa at falsification of documents ay maingat na inihahanda. Naghihintay na lamang ng tamang sandali para isilbi. Ngunit ang pinakamahalagang hakbang para kay Amli ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Nestor, dahan-dahang inimpake ni Amalia ang mga gamit ni Maya. Baby, magbabakasyon muna kayo ni tita sa probinsya, okay? May gagawin lang si Mommy na isang malaking surprise para sa atin. Bulong ni Amalia habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Nang ihatid niya si Maya sa kanyang kapatid, naramdaman ni Amalia na ang huling taling nakakabit sa kanyang kahinaan ay tuluyan ng naputol. Ngayon, wala na siyang kailangang protektahan kundi ang kanyang dangal. Bumalik siya sa bahay at tumuloy sa kanyang vanity mirror. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang diamond brooch. Isang hiyas na binili niya gamit ang sarili niyang ipon, hindi bilang luho, kundi bilang simbolo ng kanyang sariling halaga. Pinanood niya ang refleksyon ng brilyante sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Ang kislap nito ay tila isang malamig at matalim na bituin. Isinuot niya ito sa kanyang dibdib. Ang bawat tusok ng karayom sa tela ng kanyang damit ay tila isang paalala na ang kanyang puso ay hindi na madaling masugatan. Eksaktong tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niya kung kanino ito galing. Narinig ko ang tungkol sa party. Darating ako, Amalia. Gusto kong makita kung paano mo tatanggapin ang pagkatalo mo habang suot ko ang kwintas na binili ni Nestor para sa akin. Ang mapanghamong mensahe ni Stella. Isang malamig na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Amalia. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumipa sa screen. Darating ka dapat, Stella. Huwag kang mawawala. Dahil ang gabing ito ay para sa inyong dalawa ni Nestor. May inihanda akong regalo na hinding-hindi niyo malilimutan. Ibinaba ni Amalia ang telepono. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng ceiling fan sa kanyang silid ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo patungo sa oras ng paghuhukom. Ang bitag ay nakalatag na at ang mga ahas ay kasalukuyan ng gumagapang patungo sa gitna ng kanyang paraiso. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay tila isang nakalulunod na koro ng pagkukunwari sa loob ng engrandeng hall. Ang buong paligid ay nababalot ng bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ngunit para kay Amalia, ang hangin ay tila amoy luma at nabubulok na sikreto. Sa gitna ng atensyon, naroon si Doña Carmen, suot ang kanyang pinakamagarang terno. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng mga perlas na pag-aari ni Amalia na ipinagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan na tila ba galing iyon sa sarili niyang bulsa. Ang bawat hagik-hik ng matanda ay tila isang insulto sa bawat pagod na naranasan ni Amalia sa himpapawid. Naku, Mare, itong manugang ko, medyo may pagkukulang sa asawa dahil laging wala. Pero sa ganitong mga handaan, hindi niya ako tinitipid. Utang na loob niya sa amin ang lahat ng tinatamasa niya ngayon. Narinig ni Amalia ang bulong ni Doña Carmen habang humihigop ito ng champagne. Hindi nagtagal, bumukas ang malaking pinto at pumasok si Stella. Tila tumigil ang paghinga ng lahat nang makita ang babaeng suot ang isang itim na gown na may mga sequin na kumikislap sa bawat galaw niya. Isang gown na binili ni Nestor gamit ang perang dapat ay pambayad sa kuryente at tubig ng kanilang bahay. Naglalakad si Stella ng may taas na noo. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Amalia. Tila ba siya ang tunay na may-ari ng gabing iyon? Mabilis siyang sinalubong ni Nestor.
Kahit pilit na nag-iingat, hindi maitago ang kislap sa mga mata ng kanyang asawa habang tinititigan ang kanyang kalunya. Inalalayan ni Nestor si Stella na tila ba ito ay isang babasaging kristal, habang paminsan-minsan ay sumusulyap kay Amalia para matiyak na hindi ito gumagawa ng anumang eksena. Tiwala si Nestor na tikom ang bibig ng kanyang asawa dahil sa takot na mawala ang pamilyang kinakapitan nito. Ngunit nagkamali siya. Mula sa itaas ng hagdan, dahan-dahang bumaba si Amalia. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang pagod at maputlang asawa na nakasanayan nilang makita. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na yumayakap sa kanyang katawan. Tila ba siya ay isang apoy na handang tumupok sa lahat ng dumi sa paligid. Ang kanyang ayos ay perpekto. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon at ang diamond brooch sa kanyang dibdib ay naglalabas ng isang nakasisilaw na liwanag. Tumigil ang lahat. Maging si Nestor ay napanganga sa ganda at aura ng kanyang asawa. Ang tahimik at masunuring si Amalia ay tila naglaho, pinalitan ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. "Stella, salamat at nakarating ka," bati ni Amalia nang makalapit siya sa dalawa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hininga ng hangin. Lumapit siya kay Stella at dahan-dahang hinawakan ang braso nito. "Napakaganda ng suot mo. Bagay na bagay sa iyo ang mga bagay na panandalian lang. Salamat, Amalia. Masaya ako na hindi ka nagtanim ng galit sa pagpunta ko," sagot ni Stella. Pilit na pinapanatili ang kanyang katarayan kahit naramdaman niya ang panginginig ng boses ni Amalia. "Bakit naman ako magagalit? Ang gabing ito ay tungkol sa katotohanan," nakangiting sagot ni Amalia. Kumuha siya ng 2 baso ng champagne mula sa dumadaang waiter. Inabot niya ang isa kay Stella. Cheers para sa mga taong mahilig kumuha ng hindi sa kanila. Itinaas ni Amalia ang kanyang basmals at marahang idinikit ito sa baso ni Stella. Ang mataginting na tunog ng pagtatama ng kristal ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kanilang pag-uusap. Isang tunog na tila isang hudyat ng nalalapit na pagsabog. Sa isang sulok ng hall, napansin ni Amalia ang pagdating ni Gabriel. Suot nito ang isang simpleng suit, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader sa likuran ni Amalia. Nagpalitan sila ng tingin, isang mabilis at tahimik na tango. Ang hudyat na handa na ang lahat. Ang mga estrangherong nakasuot ng pormal na damit na kanina pa nakamasid kay Stella ay hindi pala mga kaibigan, kundi mga creditors na handang maningil sa bawat utang nito. "Amalia, halika na rito sa stage. Magsisimula na ang programa," tawag ni Nestor. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Umakyat si Nestor sa maliit na entablado. Hawak ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapanggap habang nakatingin sa mga bisita. "Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang 70 taon ng aking mahal na ina. Ngunit higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang aking asawa, si Amalia. Siya ang haligi ng pamilyang ito, ang babaeng walang sawang nagtitiis at nagmamahal. Amalia, mahal na mahal kita. Ikaw ang dahilan kung bakit matatag ang tahanang ito." Ang bawat salita ni Nestor ay tila isang laso na bumabalot sa puso ni Amalia. Ang matinding palakpakan ng mga bisita ay tila isang pangungutya sa katotohanang kasalukuyang winawasak ni Nestor. Nanatiling nakatayo si Amalia sa tabi ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang baso. Ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng hall ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na natatakot sa dilim. Ang bawat kasinungalingan ni Nestor ay tila mga huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Inabot ni Nestor ang kamay kay Amalia para pasampahin ito sa entablado. "May sorpresa ba ang asawa ko para sa ating lahat?" Nakangiting tanong ni Nestor sa mikropono. Humakbang si Amalia patungo sa gitna. Kinuha ang mikropono mula kay Nestor at lumingon sa projector screen na nasa likuran nila. Ang kanyang nangiti
ay tila isang matalim na talim ng kutsilyo. Oo, Nestor, may inihanda akong sorpresa na hinding-hindi niyo makakalimutan. Isang pagtatanghal na magpapakita kung gaano nga ba katatag ang pamilyang binuo mo. Ang katahimikan sa hall ay naging mabigat. Ang tanging naririnig ay ang marahang pag-ikot ng reel ng projector, habang ang unang imahe ay unti-unti nang lumilitaw sa puting telon. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng bulwagan, ang tanging maririnig ay ang marahang paghinga ni Amalia habang hawak ang mikropono. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng mga salitang magpapatunay sa perpektong pamilya na ipinagmalaki ni Nestor. Ngunit sa likod ng kanyang mapupulang labi, may nakatagong lason na handa ng kumalat. Isang espesyal na pagtatanghal para sa isang espesyal na gabi. Ang boses ni Amalia ay umalingaw-ngaw, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa isang iglap, namatay ang mga ilaw sa paligid at ang malaking projector screen sa likuran nila ay nabuhay. Ang inaasahan ng lahat ay isang montage ng mga masasayang alaala. Ngunit ang bumulaga sa telon ay isang malabong video mula sa loob ng isang eroplano. Maririnig ang boses ni Nestor, malinaw at talamak. Actually, hindi ko na siya mahal, Stella. Para siyang makina. Siya ang chopper natin papuntang langit. Ang mga singhap ng pagkagulat mula sa mga bisita ay tila isang malakas na hangin na humampas sa buong kwarto. Nakita sa screen ang paghahalikan ni Nestor at Stella sa loob ng first-class cabin. Ang bawat haplos at boses ng pagtataksil ay napanood ng lahat. Ang mukha ni Nestor ay agad na naging kasing puti ng papel. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat habang pilit siyang humahakbang paatras. Hindi pa natatapos doon. Ang video ay napalitan ng mga larawan ng bank statements, ang educational fund ni Maya na winithdraw hanggang sa huling kusing, ang mga resibo ng kwintas na suot ni Stella ngayon, at ang dokumento ng pagkakasangla ng kanilang bahay na may pekeng pirma ni Amalia. Ang bawat pahina na lumalabas ay tila isang malakas na sampal sa dangal ng pamilya Hart. Amalia, itigil mo ito! Anong kalokohan ito? Ang galit na sigaw ni Nestor. Pilit na inaagaw ang mikropono, ngunit mabilis na humarang si Gabriel. Ang matikas na tindig ng co-pilot ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay nagbabala kay Nestor na huwag magkakamaling lumapit. Biglang bumagsak si Doña Carmen sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib habang humihingal ng malakas. Ang puso ko, Amalia, mamamatay ako sa ginagawa mo. Nestor, tulungan mo ako. Ang palahaw ng matanda, sinusubukang makuha ang awa ng mga bisita para matabunan ang kahihiyan. Ngunit hindi natinag si Amalia. Humakbang siya palapit sa kanyang biyenan. Ang bawat tunog ng kanyang got sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Kinuha niya ang isang makapal na bundle ng mga papel mula sa ilalim ng lamesa at itinapon ito sa kandungan ni Doña Carmen. Ang mga papel ay kumalat sa sahig. Mga hospital bills na binayaran ni Amalia sa loob ng 5 taon, kasama ang report mula sa doktor na nagpapatunay na walang sakit sa puso ang matanda. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa pag-arte, Ma. Alam nating pareho na mas matibay pa ang puso mo sa bato. Malamig na sabi ni Amalia. Sinubukan ni Stella na tumakas patungo sa exit, ngunit bago pa siya makalabas, hinarang siya ng 4 na lalaking nakasuit, ang mga creditors na pinagkakautangan niya ng milyon-milyon dahil sa kanyang naluluging negosyo at bisyo sa pagsusugal. Ang mga hiyaw ng paniningil at ang pilit na pagbawi sa mga suot niyang alahas ay naging bahagi ng kaguluhan. Humarap si Amalia kay Nestor na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. Kinuha ni Amalia ang 3 folder mula sa folder na hawak ni Attorney Vasquez. Isa-isa niyang isinampal ang mga ito sa dibdib ni Nestor. Ito ang petition for annulment. Ito naman ang kaso para sa estafa at falsification of public documents. At ito
Kinuha ni Amalia ang huling papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Ito ang eviction notice. May 24 na oras kayo para lisanin ang bahay na ito. Ang bahay na pinaghirapan ko, na pilit mong ninakaw. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang asawa mo. Galing na sigaw ni Nestor, akmang susugurin si Amalia. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng 2 pulis na biglang pumasok sa bulwagan. Ang tunog ng metal na nagkiskisan, ang tunog ng cuffed hands ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang mga bisita ay nagsimulang maglabasan, ang ilan ay kumukuha ng video, ang ilan ay umiiling sa pandidiri. Ang marangyang fiesta ay naging isang pampublikong pagbitay sa dangal ng mga Hart. Captain Amalia Hart, kailangan na nating dalhin ang suspect sa presinto, sabi ng isang pulis. Habang hinihila si Nestor palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa at pagmura ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa hall. Nanatiling nakatayo si Amalia sa gitna ng entablado, mag-isa, ngunit hindi na nawawasak. Ang pulang gown niya ay tila isang apoy na tuluyan ng tumupok sa nakaraan. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Gabriel, tahimik na nagpapaalala na tapos na ang laban. Sa unang pagkakataon, ang mga luha ni Amalia ay pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng paglaya. Ang bawat kalansing ng bakal na rehas ay tila isang nakatutulig na paalala kay Nestor ng kanyang mabilis na pagbagsak. Sa loob ng madilim at masikip na selda, wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang bango ng imported na pabango, at wala na ang kayabangang ipinangalandakan niya sa mundo. Nakaupo siya sa malamig na semento, nakatitig sa kawalan habang hinihintay ang pagdating ni Stella. Ang babaeng pinag-alayan niya ng lahat ng nakaw na yaman. Ngunit lumipas ang mga oras, ang tanging dumating ay ang balita mula sa kanyang abogado na tuluyan na siyang iniwan ni Stella. Tumakas ang babae, bit-bit ang anumang natitirang alahas. Iniwan si Nestor na harapin ang mga kasong estafa at falsification ng mag-isa. Sa labas ng malaking gate ng kanilang dating bahay, nakatambak ang mga maleta at gamit ni Doña Carmen sa mainit na semento ng kalsada. Ang matanda ay tila isang basang sisiw na nakaupo sa ibabaw ng kanyang mga gamit, umiiyak at nagmamakaawa sa bawat taong lumalabas ng gate. Amalia! Anak, huwag mo namang gawin ito sa akin. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Ang pagmamakaawa ni Doña Carmen nang makita ang sasakyan ni Amalia na dahan-dahang lumalabas ng garahe. Ibinaba ni Amalia ang bintana ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Ang matinding pighati na dati ay nararamdaman niya para sa pamilyang ito ay napalitan na ng isang tuyong disyerto ng kawalan ng pakialam. Binigyan kita ng 5 taon ng karangyaan, Ma. Binayaran ko ang bawat sakit mo, totoo man o gawa-gawa lang. Ang utang na loob na sinasabi mo, bayad na at may sobra pa. Gamitin mo ang natitira mong lakas para magsimula muli dahil ang pintong ito ay hinding-hindi na muling magbubukas para sa inyo. Ang boses ni Amalia ay tila isang hatol na walang pag-asa. Dahan-dahang itinaas ni Amalia ang bintana at nagmaneho palayo. Iniwan ang matanda sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang kanta ng kalayaan para sa kanya. Samantala, sa loob ng bahay nagsimula ang isang malawakang paglilinis. Kasama ang ilang mga tauhan, ipinag-utos ni Amalia ang pagtatapon ng lahat ng gamit ni Nestor. Ang bawat damit, bawat sapatos, at bawat alaala ng asawang taksil ay inilagay sa malalaking itim na plastik na bag. Ang amoy ng lason at kasinungalingan na dating nanunuot sa bawat sulok ng kwarto ay unti-unting napapalitan ng bango ng disinfectant at sariwang hangin mula sa mga bukas na bintana.
Naramdaman ni Amalia ang isang magaan na dampi sa kanyang likuran. Si Gabriel, bitbit ang isang tray ng pagkain at gatas para kay Maya ay nakatayo sa may pinto. Sa loob ng nakaraang mga araw, ang presensya ni Gabriel ay naging tila isang matibay na haligi na sumusuporta sa muling pagtayo ni Amalia. Nakikipaglaro ito kay Maya, tinutulungan ang bata sa kanyang mga assignments at tinitiyak na si Amalia ay kumakain sa tamang oras. Ang kwarto ni Maya ay handa na. Inayos namin ang mga libro niya at ang bagong kama na gusto niya. Nakangiting sabi ni Gabriel. Pumasok si Amalia sa kwarto ng anak at nakita si Maya na masayang nag-aayos ng kanyang mga manika. Ang dating takot at lungkot sa mga mata ng bata ay napalitan na ng ningning ng katuwaan. Niyakap ni Amalia ang anak ng napakahigpit. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng bata na ngayon ay malaya na sa tensyon ng isang toxic na tahanan. Mami, dito na po tayo palagi. Wala na po ba si Daddy na laging nagpapaiyak sa inyo? Tanong ni Maya habang nakatingala sa ina. Dito na tayo, baby. Tayo lang. At ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin, wala nang mananakit sa atin muli. Pangako ni Amalia habang hinahalikan ang noo ng anak. Lumapit si Amalia sa malaking bintana ng sala at binuksan ang mabibigat na kurtina. Ang sikat ng araw ay pumasok sa loob. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok na dati ay balot ng dilim. Pakiramdam ni Amalia ay para siyang isang preso na sa wakas ay nakalabas sa rehas ng kanyang sariling katapatan sa maling tao. Pagkalipas ng ilang linggo, nakatayo si Amalia sa gitna ng airport. Suot ang kanyang malinis at plansadong pilot uniform. Ang 4 na gintong guhit sa kanyang balikat ay tila mas lalong nagningning sa ilalim ng ilaw ng terminal. Hawak niya ang kanyang bagong flight schedule. Isang bagong ruta, isang bagong simula. Lumapit si Gabriel. Suot din ang kanyang uniforme bilang co-pilot. Handa ka na ba, Captain? Paris ang destinasyon natin ngayon. Isang mahabang lipad. Pero alam kong kakayanin natin. Tumingin si Amalia sa kanyang flight logbook. Dahan-dahan niyang nilapitan ang huling pahina ng kanyang lumang buhay at itinupi ito bago buksan ang isang bagong pahina na wala pang anumang sulat. Ang tunog ng paglipat ng papel ay tila isang hudyat ng isang bagong kabanata. Handa na ako, Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako lilipad para sa trabaho. Lilipad ako dahil malaya na ako. Nakangiting sagot ni Amalia. Magkasama silang naglakad patungo sa jet bridge. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Ang himpapawid na dati ay naging saksi sa kanyang pagkabigo. Ngayon ay naghihintay para sa kanyang muling paglipad. Mas mataas, mas matapang, at puno ng tunay na pag-ibig. Ang bawat paglubog ng araw sa malawak na kalangitan ng Paris ay tila isang marahang haplos ng tadhana sa mukha ni Amalia. 1 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Amalia ang nakabubulag na ingay ng kanyang dating buhay. Ngayon, habang nakatayo siya sa balkonahe ng isang maliit na apartment na tinatanaw ang makinang na Eiffel Tower, ang tanging naririnig niya ay ang mahinahong paghinga ni Maya na mahimbing na natutulog sa loob at ang malamyos na huni ng hangin sa labas. Marami ang nagtatanong kung napatawad na ba niya si Nestor. Sa bawat gabi na tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na wala na ang bigat ng isang huwad na wedding ring, alam ni Amalia ang sagot. Hindi niya pinatawad ang kataksilan ni Nestor upang bigyan ito ng pagkakataong makasakit muli, kundi pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag, sa labis na pagtitiis, at sa pag-aakalang ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ang sariling kaluluwa. Ang puot na dati ay tila isang mabigat na kargamento sa kanyang dibdib, ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at payapang kumpiyansa. Ang paglaya sa galit ang naging pinakamataas na lipad na kanyang narating. Ang balita mula sa Pilipinas ay tila mga anino na lamang ng nakaraan. Si Nestor ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang hatol
Sa loob ng rehas, iniwan ng lahat at unti-unting kinakain ng pagsisisi sa bawat gabing nag-iisa. Si Doña Carmen naman ay nananatili sa isang maliit at lumang apartment sa probinsya, umaasa sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay kanyang minaliit. Ang karangyaan na dating kanilang ninakaw ay naglaho na parang usok, nag-iiwan lamang ng abo ng kahihiyan. Para kay Amalia, hindi ito paghihiganti. Ito ay ang natural na pag-ikot ng mundo kung saan ang bawat itinanim ay may kaukulang ani. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Amalia ang isang pamilyar na init sa kanyang tabi. Si Gabriel, bitbit ang isang tasa ng mainit na tsokolate, ay tahimik na tumayo sa kanyang rampa. Walang mga salitang kailangan dahil sa bawat sulyap at bawat maliit na paghawak ni Gabriel sa kanyang balikat, nararamdaman ni Amalia ang uri ng pag-ibig na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Isang pag-ibig na hindi nakakasakal, hindi nanunumbat, at higit sa lahat, marunong rumespeto sa kanyang pakpak. Nakahanda na ang flight plan natin para bukas, Captain. Isang maikling lipad pa uwi, pero sa pagkakataong ito, hindi tayo magtatagal sa ere dahil may naghihintay sa ating masayang hapunan kasama si Maya. Bulong ni Gabriel ng may ngiti. Tumango si Amalia at sumandal sa balikat ng lalaki. Ang bawat tibok ng puso niya ngayon ay hindi na tila isang tambol ng kaba, kundi isang himig ng kapanatagan. Nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa loob ng isang gusaling gawa sa semento at pekeng pirma, kundi sa loob ng kanyang sarili at sa piling ng mga taong marunong magpahalaga sa kanyang tunay na ningning. Ang kwento ni Amalia ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan, kundi tungkol sa isang babaeng natutong bumangon mula sa sariling abo. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Hindi nasusukat ang halaga ng isang babae sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa pamilya. Ang tunay na katapangan ay hindi ang pananatili sa loob ng isang bagyo, kundi ang lakas ng loob na paliparin ang sarili palabas nito at hanapin ang dako kung saan ang langit ay palaging asul at malaya. Ang pinakamatapang na desisyon na magagawa ng isang tao ay ang piliin ang sariling kapayapaan kaysa sa isang huwad na pagsasama. At sa bawat paglipad ni Amalia patungo sa ulap, baon niya ang katotohanang ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas mataas at mas matatag na paglipad.